Nag-aaral sa kolehiyo si Patricia sa kursong edukasyon sa sekundarya. Sa katunayan, ay nasa ikatlong baitang na siya. May mga kaibigan siya roon. Ito ay sina Eunice at Bianca. Parehas na galing sa mayayamang pamilya ang mga ito. Kaibigan niya na ang mga ito simula first year college pa lamang. Ngunit hindi pa niya naipapakilala sa mga kaibigan ang kanyang mga magulang. Nahihiya siya dahil mahirap lamang sila. Iniisip niya na baka hindi na siya matanggap ng kanyang mga kaibigan kapag nalaman nila na mahirap lamang sila. Sa totoo lang ay sinusubukan niyang maging sosyal at makipagsabayan sa dalawa. Pag-uwi nga ni Patricia ng kanilang bahay, ay sinalubong siya ng kanyang magulang. Pagkatapos ay kinamusta ang kanyang pag-aaral. Sinabi naman niya na ayos lamang at maganda ang grado niya. Hindi niya tuloy maiwasang mahiya dahil nakikita niya na araw-araw ay nagpupursige ang kanyang mga magulang para lamang maghanap buhay upang sa gayon ay maibigay ang kanilang pangangailangan at mapag-aral siya ng maayos. Ngunit hindi talaga po pwedeng ipakilala niya ang kanyang mga magulang sa kanyang mga kaibigan dahil tiyak na mapapahiya lamang siya. Higit sa lahat ay mawawalan siya ng kaibigan. "Malapit ka ng graduate, anak. Malapit na kami magkaroon ng anak na guro," sabi ng kanyang ama na si Leonardo. Ngumiti lamang siya noon. "Anak, pupunta pala kami sa school niyo bukas. May namili kasi na babae. Professor pala yun sa universidad niyo. Magtitinda ako ron ng mga gulay ha," sabi ng kanyang ina na ikinatigil naman niya sa pagkain ng tinapay. Kumunot ang noo niya sapagkat hindi siya po pwedeng makita ng kanyang ina. Siyak na magtataka ang kanyang mga kaibigan. "Huwag niyo na akong hanapin at puntahan doon, Nay, ha?" sabi niya. Nagulat naman si Aling Beth dahil sa sinabi ng kanyang anak. Nasaktan siya dahil parang ikinakahiya siya ni Patricia. Ganon pa man, hindi na lamang niya yun sinabi, pero gusto niyang malaman kung bakit ayaw ng dalaga na puntahan niya ito. "Anak, bakit naman hindi po pwede? Ayaw mo ba kaming makilala ng mga kaklase at mga kaibigan mo?" Mahinahon niyang tanong. Natigilan si Patricia sa sinabi ng kanyang ina. Inubos niya ang iniinom na gatas at tumayo. "Pasok na po ako sa kwarto, Tay. Nay, magre-review pa po kasi ako eh." Paalam ni Patricia sa kanyang magulang. Nagkatinginan na lamang ang mag-asawa. Lumapit si Leonardo sa asawa at inakbayan nito. "Mahal, hayaan na lang natin si Patricia. Baka may problema lang ang batang yon." Pampalubag loob niya sa asawa. Bumuntong hininga na lamang si Beth at inintindi na lamang ang inakto ng kanyang anak. Kinabukasan, maagang nagising ang mag-anak. Maagang nagluto si Aling Beth ng agahan para maagang makapunta sa universidad, kung saan ay nag-aaral si Patricia. Nang makapagluto na, ay sabay-sabay na nga silang kumain. Tinignan ni Beth ang kanyang anak na maganang kumakain. Tinawag niya ang pangalan nito. Nag-angat naman ang tingin roon si Patricia. "Huwag kang mag-alala. Hindi ako pupunta sa room niyo, anak, at hindi rin kita hahanapin roon." Ngumiti ang dalaga at nagpasalamat sa kanyang ina. Matapos kumain ni Patricia, ay nagpaalam na siya sa kanyang mga magulang para makapaghanda na sa pagpasok sa paaralan. Nang matapos kumain ng mag-asawa, inihanda na nila ang mga gulay na nasa bodega na dadalhin sa kanilang universidad. Nang matapos maligo si Patricia, ay nagpaalam na nga siya sa kanyang mga magulang. Hindi man sabihin ng kanyang ina, alam niyang nalulungkot ito sa sinabi niya kagabi. Nakukonsensya siya sa totoo lang. Saka na lamang niya ipapakilala ang kanyang mga magulang kapag nakagraduate na siya. Bumuntong hininga na lamang si Patricia at lumabas na ng kanilang bahay. Pumara siya ng tricycle at nagpatid sa universidad. Samantala, nang matapos na sina Beth at Leonardo, inilagay na nila ang kahon-kahon na gulay sa pedicab at tinahak ang daan patungo sa universidad. Nang makarating at maipark na ang pedicab sa gilid, inilabas na ni Leonardo ang mga kahon-kahon. Mabuti na lamang at tinulungan siya ng janitor na dumaan sa tabi niya nang sabihin niya na dadali niyon sa faculty room. Nang makarating roon, ay naroon pa ang mga propesor. "Magandang umaga po,"
Bati ni Beth sa mga naroon. Kagad na lumapit si Mrs. Hermosa, ang propesor na bumili ng mga paninda niya kahapon. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na fresh na mga gulay. Pulalas ng propesora sa kanyang mga katrabaho. Dahil doon, ay napangiti na lamang ang mag-asawa. Ay talagang fresh po yan, ma'am. Mga tanim po kasi namin yan sa bukid. Minsan ay nag-aangkat kami kapag may itatanim sa bukid. Pero sinisigurado namin na fresh po ang mga inaangkat namin. Masuyong tugon ni Leonardo. Ngumiti ang mga naroon. Lumapit at namili sa gulay nilang tinda. Talagang sinuwerte sila ng araw na yon, sapagkat naubos ang kanilang paninda. Labis-labis ang pasasalamat ng mag-asawang Leonardo at Beth sa mga propesor. Sinabi naman ni Mrs. Hermosa na isang beses sa isang linggo ay pumunta ulit sila roon para bentahan sila. Maraming salamat po, ma'am. Malaking tulong na po talaga na madagdagan ang suki namin. Makakaasa po kayo na sa susunod na linggo ay fresh na naman po ang ibebenta namin sa inyo. Masayang sabi ni Beth na ikinatuwa naman ng mga naroon. Inayos na ng mag-asawa ang kanilang paninda at lumabas na ng faculty room. Natigilan si Beth nang makita sa di kalayuan ang kanyang anak na si Patricia. Kasama nito ang kanyang mga kaibigan. Napatingin sa kanila ang dalaga, pero kaagad ding nagbawi ng tingin at naglakad paalis kasama ang mga kaibigan. Alam ni Beth na galing sa mayayamang pamilya ang mga kaibigan ng kanyang anak. Mukhang ikinakahiya ata tayo ng anak natin. Mahimigan ang tampo sa boses ni Beth dahil sinasta ng kanilang anak. Huminga ng malalim si Beth para pakalmahin ang kanyang sarili dahil naninikip ang kanyang dibdib. Ano ang nangyari sa malambing nilang anak? Bakit parang nagbago na ito? Hayaan na lang muna natin, mahal. Mas mabuting kausapin na lamang natin siya sa bahay mamaya. O baka nahihiya lang siyang ipakilala tayo sa mga kaibigan niyang mayayaman. Kausapin na lamang natin mamaya, ha? Suwestyon ni Leonardo at sinang-ayunan naman ito ni Beth. Nagtungo na sila sa pedicab at isinakay ang mga gulay roon. Pupunta pa sila sa palengke para ibenta ang mga iyon para mas malaki ang matubo nila. Hindi maiwasang makonsensya ni Patricia nang makaalis ang kanyang mga magulang. Alam niyang mali ang ginawa niyang hindi pagpansin sa mga ito. Pero ano nga ba ang magagawa niya? Ayaw niyang mapahiya sa kanyang mga kaibigan. Kapag ginawa niya kasi iyon, malalaman ng mga kaibigan niya na ang kanyang mga magulang ay mahirap lamang. Mawawalan siya ng mga kaibigan, kaya hindi niya hahayaan na mangyari ang bagay na iyon. Magpapaliwanag na lamang siya mamaya sa kanyang mga magulang. Pero alam niyang galit ang mga ito sa kanya. Dahil doon, ay bumuntong hininga na lamang siya. Medyo kamukha mo yung matanda kanina, Bes, ha? Kamag-anak mo ba yun? Tanong ng kanyang kaibigan. Dahil doon ay tumango naman siya. Hindi siya po pwedeng magsinungaling. At least kahit iyon man lamang ay totoo. Oo, tita ko yun. Hindi ko na nilapitan kasi alam ko na busy sila. Tugon niya rito. Tumango naman ang dalawa at niyaya na siyang magpunta sa classroom nila. Pagsapit ng hapon, kagad na sumakay si Patricia at nagpaalam sa kanyang mga kaibigan. Pagdating sa kanila, ay bumuntong hininga na lamang siya at naglakad patungo sa kanilang bahay. Pagdating roon, nadatnan niya ang kanyang mga magulang na nagkakape. Nagmano siya sa mga ito. Pwede ka ba naming makausap, anak? Tanong ni Aling Beth. Tumango naman si Patricia at sinabing magbibihis muna siya. Pagkatapos magbihis, ay nagpunta na siya sa kusina. May ideya na siya sa kung ano ang sasabihin ng kanyang ina. Anak, alam ko na nakita mo kami kanina ng tatay mo, hindi ba? Mahinahon na sabi ng kanyang ina. Kilala niya ang kanyang ina. Mahinahon itong makipag-usap, pero kapag galit na, ay napakalakas ng boses nito. Nagbabasa siya ng tingin. Naalala niya ang pagsagot niya sa mga ito noong nakaraan. Nakonsensya naman siya sa kanyang nagawa. Hindi siya pinalaking bastos ng kanyang mga magulang. Pasensya na po kayo, Nay. Ayaw ko lang po kasing isipin ng mga kaibigan ko na mahirap lamang po ako. Paliwanag niya. Naguluhan naman si Beth sa sinabi ni Patricia. Ano ang ibig mong sabihin?
Ayaw niya talagang nagagalit dahil iba siya kung magalit. Hinawakan ni Leonardo ang kanyang kamay at pinisil iyon. Napatingin siya sa asawa na masuyong nakatingin sa kanya. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam nito. Nag-iisang anak lamang si Patricia. Matanda na rin kasi sila ni Leonardo nang mag-asawa sila. Mabuti na lamang at binihiyaan pa sila ng isang anak. "Anong ibig mong sabihin, anak?" tanong ni Leonardo sa anak. Napakagatlabi na lamang si Patricia. Hindi niya alam kung papaano ipapaliwanag sa kanyang mga magulang. Nilakasan niya na lamang ang kanyang loob. Nagangat siya ng tingin at tinignan sa mata ang kanyang mga magulang. Kailangan ko po kasing sabihin na mayaman ang pamilya ko dahil mayayaman po ang mga kaibigan ko. Paano na lamang kung sinabi ko na kayo po ang magulang ko kanina? Di nawala na po ako ng kaibigan. Ano po ang gagawin ko? Tanong niya na medyo naiinis. Bumuga ng hininga si Leonardo. Bakit kasi sa kanila ka makikipagkaibigan, anak? Pwede ka naman mamili ng mga kaibigan na kagaya mo rin. Magagawa mo naman yan, hindi ba? Sabi ni Leonardo na medyo napataas na ang boses. Dahil doon ay nagulat na lamang si Patricia. Yun ang unang pagkakataon na napagtaasan siya ng boses ng kanyang ama. Tumulo ang luha niya sa kanyang mga mata dahil siya ay nasaktan. Hindi niyo ako mapipilit na makipagkaibigan sa iba dahil sila ang naging pamilya ko sa loob ng 3 taon. Sigaw niya at nagtungo sa kwarto. Patricia, mag-usap tayo. Sigaw pa ni Leonardo. Naiyak na rin si Beth dahil doon. Hinagod-hagod naman ng lalaki ang likod ng kanyang asawa. Kinabukasan ay maagang nagising sina Leonardo at Beth para bentahan ang isa sa mga customer nila sa kabilang bayan. Mamamakyaw raw kasi ito ng kanilang mga paninda. Anak, mag-iingat ka sa pagpasok ha. Pagpasensyahan mo na kami kahapon. Huwag kang mag-alala. Nahintindihan ka namin. Nakangiting sabi ni Beth. Natuwa naman roon si Patricia. Niyakap niya ang kanyang mga magulang. Nang mga sandaling iyon, ay nakapagdesisyon na siya. Ipapakilala na niya ang kanyang mga magulang sa kanyang mga kaibigan. Nay, bukas na bukas rin po ay papakilala ko po kayo sa aking mga kaibigan. Wala na po akong pakialam kahit layuan po nila ako o iwasin nila. Kayo po ang mas importante sa akin ni tatay. Magalang niyang sabi sa kanyang mga magulang. Nakita niya ang pagtulo ng luha sa mga mata ng kanyang ina. Lubos na natutuwa si Beth dahil sa wakas ay proud na ang kanyang anak sa ginagawa nila. Salamat anak. Maraming salamat dahil hindi mo na kami kinakahiya. Masuyong sabi ni Beth kay Patricia. Ngumiti lamang si Patricia. At nang makaalis na ang kanyang mga magulang, nasagi niya ang picture frame ng kanyang mga magulang na nasa table. Dahil doon ay natigilan na lamang siya. Alam niya ang pamahiin patungkol sa pagkabasag ng picture frame. Umiling siya at kinakabahan. Hindi dapat siya nag-iisip ng ganoon. Walang mangyayaring masama sa kanyang mga magulang. Ngunit ganoon pa man, ay kinakabahan pa rin siya. Kaya naman huminga siya ng malalim para kumalma. Walang mangyayaring masama kina nanay at tatay. Pangumbinsi niya sa kanyang sarili. Nag-prepare na rin siya para pumasok sa universidad. Pagdating niya sa paaralan, natanaw niya sina Eunice at Bianca na papalapit sa kinaroroonan niya. Binati siya ng mga ito pagkalapit niya. Binati rin naman niya ang mga ito pagkalapit ng mga ito. Guys, ipapakilala ko sa inyo ang mga magulang ko. Nakangiting sabi niya. Talaga? Excited na akong makita ang parents mo, Bes. Siguro ay mababait din sila kasi mabait ka eh. Sabi ni Eunice. Ngumiti na lamang siya at niyaya ang kanyang mga kaibigan na pumunta sa library dahil may titignan pa sila roon. Pagdating roon, ay nakaramdam ulit ng kaba si Patricia. Nagulat siya nang hawakan ni Eunice ang kanyang balikan. Uy, ayos ka lang ba, Bes? Nag-aalalang tanong ni Eunice sa kanya. Huminga siya ng malalim at sinabi ang nangyari kanina. Ngumiti naman si Bianca roon. Ano ka ba? Natural lang ang mga ganyang pangyayari. Kumalma ka lang, okay? Ayos lang ang mga magulang mo. Nakangiting sabi ni Eunice. Tumango na lamang siya at nagpasalamat sa kanyang mga kaibigan dahil pinagaan nila ang loob niya. Nang matapos nilang makuha ang libro na kailangan nila, ay nagpaalam na sila sa librarian at sinabing ibabalik nila yon mamaya.
Sabay-sabay na silang tatlo na nagpunta sa kanilang room. Lunch break iyon. Kumakain sila Patricia, Eunice, at pati na rin si Bianca. Nang bigla na lamang maya-maya, ay tumawag ang kanyang tiyahin. Ito ang kanyang Tia Lourdes. Kagad niya naman itong sinagot. Nagpaalam siya sa kanyang mga kaibigan. "Yes, tita. Bakit po kayo napatawag?" Tanong niya. Nagulat siya dahil hindi naman pala tawag ang kanyang tiyahin. Kapatid ito ng kanyang ina. Tumatawag lamang ito kapag may kailangan. Narinig niya ang pag-iyak nito. Kinakabahan siya kung bakit umiiyak ang Tia Lourdes niya. "Tita, bakit po? Ano pong nangyayari? Sabihin niyo po sa akin." Natataranta niyang sabi. Natigil rin sa pag-uusap ang kanyang mga kaibigan habang sila ay kumakain nang marinig ang sinabi niya. Makikita ang pag-aalala sa mukha nila. Nagpatuloy ito sa paghagulgol. Na-aksidente sina Beth at Leonardo, anak. Nasa ospital sila ngayon, dito sa Marias General Hospital. Sabi ng tiyahin niya na patuloy pa rin sa pag-iyak. Tumayo siya at kinuha ang kanyang bag. "Pupunta na po ako dyan." Puno ng pag-aalala niyang sabi at pinatay na ang tawag. Tumayo na rin sina Eunice at Bianca. "Anong nangyayari, be?" Sabay nilang tanong. Kakikitaan ng pag-aalala ang kanilang mukha. Doon na siya lalong naiyak nang maisip niya ang pagkabasag ng picture frame kanina. Palatandaan pala iyon. Ang kanyang iyak ay nauwi sa hagulgol. Napatingin na ang ibang estudyante na kumakain rin, pero walang pakialam si Patricia. Ang mahalaga ay mailabas niya ang kanyang lungkot at hinagpis na nararamdaman niya. Niyakap siya ng kanyang mga kaibigan at hinagod-hagod ang kanyang likod. Nang maimasmasan na siya, ay saka pa lamang siya nagsalita. "Naaksidente ang mga magulang ko. Nasa ospital sila ngayon. Pupuntahan ko sila." Aniya. "Sasama kami. Sasamahan ka namin, Patricia. Kaibigan ka namin. Kahit hindi ka namin iiwanan sa mga ganitong sitwasyon." Seryosong sabi ni Bianca na sinang-ayunan naman itong si Eunice. Tumulo ang luha niya dahil doon. Pagkatapos magbayad ng in-order nilang pagkain, ay nagpunta na nga sila sa ospital. Sumakay sila sa kotse ng kaibigan niyang si Bianca. Pagdating nila sa ospital, kaagad na nagtungo ang magkakaibigan patungo sa room 202, kung saan naroon ang ina ni Patricia. Pagdating roon, hindi niya maiwasang manghina nang makita ang kanyang mga magulang na nakahiga sa kama at maraming tubo ang katawan. "Tay! Nay!" Sigaw niya at lumapit sa mga magulang habang humahagulgol. Nalungkot ang dalawa sa nakitang sitwasyon ng mga magulang ng kanilang kaibigan. Nilapitan nila ito at tinapik ang balikan. Nang may masmasan, naupo si Patricia sa monoblock. Naroon ang kanyang tiyang Lourdes. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Ang sabi ng tiyang niya ay ayos naman ang pagpapedal ng kanyang ama sa pedicab, pero hindi niya napansin ang paparating na sasakyan, kung saan ay bigla na lamang nawala sa linya at sila ay natamaan at napuruhan. Tumayo si Eunice at pati na rin si Bianca. "Aalis muna kami, bibili lang kami ng pagkain sa labas para may merienda," sabi ni Eunice. Ngumiti naman siya at nagpasalamat sa kanyang mga kaibigan. "Lagi mong tatandaan ha, na nandito lang kami mga kaibigan mo para sa'yo." Makahulog ang sabi ni Bianca at saka sila lumabas. "Kritikal ang kondisyon nila, Patricia," sabi naman ng kanyang tiyahin. Huminga siya ng malalim dahil doon. Naninikip ang kanyang dibdib. Sana lang talaga ay maging maayos pa ang lagay ng kanyang mga magulang. Kahit magkanda utang-utang sila, ay ayos lamang yun sa kanya. Ang mahalaga ay maligtas ang buhay ng kanyang mga magulang, sapagkat babawi pa siya sa mga ito. Matatapos pa siya sa kanyang pag-aaral at makapagtatrabaho para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga magulang. Nang dumating ang kanyang mga kaibigan, nagpaalam muna ang kanyang tiyahin at babalik na lamang raw ito mamaya. "Kumain ka muna, Patricia," sabi ni Eunice sabay abot sa kanya ng nakaplastik na tinapay at pati na rin bottle juice na malamig pa. Dahil doon ay nagpasalamat naman siya kay Eunice at kinuha ang inaabot nito. "Umuwi na muna kaya kayo? Ako na lamang munang magbabantay kina nanay at tatay," sabi niya sa kanyang mga kaibigan. Nakakaabala na kasi siya sa mga ito. Umabsent pa sila para samahan siya.
Naupo ang dalawa sa monoblock at hinawakan ang kanyang mga kamay. Tinignan niya ang mga ito. Makikita sa mukha nila ang pagmamahal ng isang tunay na kaibigan. Hindi kami aalis dito. Dito muna kami. Sasamahan ka namin, Patricia. Nagpaalam na rin naman kami sa aming mga magulang. Maya-maya ay darating na ang driver namin at ihatid ang mga gamit namin. Kaya huwag mo na kaming alalahanin. Masuyong sabi ni Bianca. Ilang oras ang nakalipas habang nag-uusap silang tatlo nang bigla na lamang nanginig ang katawan ni Leonardo at Beth. Kaagad na napatayo ang tatlo. Nag-aalalang tinignan ni Patricia ang kanyang mga magulang. Tatawag ako ng nurse. Nagmamadaling sabi ni Eunice at lumabas ng silid. Nay, Tay, lumaban kayo. Please po, lumaban kayo. Hindi kayo pwedeng mamaday. Sigaw niya habang tumutulo ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Ilang sandali lang ay dumating na ang dalawang nurse at doktor. Kaagad nilang inasikaso ang mag-asawa. Lumabas muna ng silid ang tatlo. Umiiyak pa rin si Patricia habang inaalo naman siya ng kanyang mga kaibigan. Mga nasa 10 minuto ang nakalipas ay lumabas na ang doktor. Lungkot ang makikita sa mukha nito. Ipagpaumanhin niyo pero hindi na namin nailigtas pa ang buhay nila. Ginawa po namin ang lahat pero talagang bumigay na po ang katawan nila. Malaki po ang natamo nilang pinsala sa aksidente. Paliwanag ng doktor. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng silid. Doon na humagulgol ng iyak si Patricia nang makita ang kanyang mga magulang habang tinatanggal ang swero sa katawan nito. Niyakap niya ang kanyang mga magulang habang umiiyak. Niyakap rin siya ng kanyang mga kaibigan. Huminahon ka, Patricia. Sabi ng dalawa, naninikip rin ang dibdib nila. Mahirap talagang mawala ng mahal sa buhay, lalo pa at magulang niya ito. Pero ano man ang mangyari, handang tulungan si Patricia ng kanyang mga kaibigan. Nang mahimasmasan na ito, lumabas muna sila dahil ilalagay sa morgue ang mga labi ng mag-asawa. Paano na ako ngayon? Nawawala na ng pag-asa na sabi ni Patricia. Muli ay hinawakan ng dalawa ang kanyang kamay. Nandito kami, Pat. Hindi ka namin papabayaan. Hindi akalain ni Patricia na magkakaroon siya ng ganitong uri ng kaibigan. Paano na lang kapag nalaman nila na mahirap lamang sila? Siyak na iiwan na rin siya ng mga ito. Pero nangako siya sa kanyang mga magulang na sasabihin niyon kahit yun man lamang ay mairegalo niya sa kanyang mga magulang. May sasabihin ako sa inyo mamaya. Seryoso niyang sabi habang umiiyak. Ngumiti lamang ang dalawa sa kanya. Sige, hintay namin. Pagkatapos noon, ay pumunta na sila sa morgue. Matapos imbalsamuhin ang kanyang mga magulang, ay nagpunta na sila sa isang kainan para doon kumain ng lunch. Mamayang gabi pa nila dadalhin ang bangkay ng kanyang magulang. Kahit papaano ay magaan na ang loob niya. Wala naman siyang magagawa dahil ganoon talaga ang buhay. Maya-maya ay hinarap niya ang kanyang mga kaibigan. Ito na ang tamang pagkakataon para masabi ko ang totoo. Pasimula niya. Ngumiti lamang si Eunice at sinabing sabihin na niya. Sa totoo lang kasi, mahirap lamang kami. Nagtitinda lang ng gulay ang aking mga magulang. Yun ang ikinabubuhay namin. Pagtatapat niya sa mga ito. Bakit hindi mo sa amin sinabi kaagad ang totoo noong una pa lang? Tanong ni Bianca. Nagbaba siya ng tingin rito. Natatakot lang talaga ako na baka hindi nyo na ako matanggap. Natatakot ako na baka iwasan at layuan nyo na ako. Kaya inilihim ko ang lahat ng yon sa mahabang panahon. Patawarin nyo sana ako sa paglilihim ko sa inyo. Naluluha niyang sabi. Ngunit bala ko naman talagang sabihin ang totoo ngayon. Kung hindi lang talaga nadisgrasya ang aking mga magulang. Malungkot niya pang sabi. Ngumiti naman ang dalawa na ikinabigla niya. Hindi kayo galit? Nagtatakang tanong ni Patricia. Natawa naman ng mahina ang dalawa. Actually, matagal na naming alam ang estado ng buhay nyo. Nagtataka lang kasi kami dahil hindi mo kami gustong ipakilala sa mga magulang mo. 3 taon na tayong magkakaibigan. Kaya't sorry dahil pinasundan ka namin dati. Kaya't nalaman namin ang totoo. Sabi ni Eunice, hindi niya alam na ginawa pala nila iyon. Pero hindi niya naman masisisi ang mga ito dahil nakakaduda talaga. Ang ipinagpapasalamat niya ay hindi siya iniwasan o iniwan ng mga ito. Bakit tanggap niyo pa rin ako?
Kahit ganoon ang ginawa ko at ganito lang ang buhay namin. Nagtataka niyang sabi. Oo naman Patricia, tanggap ka namin. Walang sino man ang perpekto dito sa mundo. May mga bagay kasi tayong ginagawa na sa tingin natin ay tama, pero hindi pala. Nangako kami at tutuparin namin yun sa'yo. Emosyonal na sabi ni Bianca. Naluwa na lamang siya dahil doon. Maraming salamat. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kayo ang ibinigay niya sa akin at kayo ay naging mabuting kaibigan sa akin. Naluluwa pa rin niyang sabi. Tama na nga ang iyakan. Mugto na ang mga mata mo. Mas maganda na tuloy ako sa'yo. Pabirong sabi ni Eunice na ikinatawa nilang tatlo. Kasalukuyang nakapurol sina Beth at Leonardo. Kasama ni Patricia ang kanyang mga kaibigan. Nagpapasalamat siya dahil nang sabihin niya ang totoo, ay tinanggap pa rin siya ng mga ito. Sinabi niya iyon nang matapos imbalsamuhin ang kanyang mga magulang at ihatid na sa kanila. Sabi ni Eunice, ay may ideya na talaga sila noon pa man. Marami ang nakiramay, kabilang na ang mga suki ni Beth at Leonardo. Lahat sila ay nalungkot sa pangyayari. Wala nang magbebenta ng sariwang gulay sa atin. Malungkot na sabi ng isang ginang na nakatayo sa gilid ng kabao at nakatanaw sa labi. Katabi nito ang dalawa ring ginang na suki ng mag-asawa. Nang marinig iyon ni Patricia, ay sobrang nalungkot na lamang siya. Marami na talagang napamahal sa kanyang mga magulang. Naroon rin sina Eunice at Bianca. Nahihiya nga siya dahil doon sila natutulog. Ayos lamang raw iyon sa kanila. Ngayon lang raw kasi nila naranasan na tumira sa ganoong klase ng bahay. Natawa naman siya sa mga sinabi nila. Makalipas ang 9 na araw, ay inilibing na nga ang mag-asawa. Lahat ay naging emosyonal sa nangyari. Lalo na ang kanilang anak na si Patricia, sapagkat hindi niya na makikita pa ang kanyang mga magulang. Pangako po nanay at tatay, ahalagaan ko po ang mga gulay natin na tanim. Pagtitinda pa rin po ako sa mga suki nyo. Pangako niya habang nakatanaw sa kabaong ng kanyang mga magulang. Susuportahan ka namin. Sabay-sabay na sabi ng mga suki ng kanyang mga magulang. Dahil doon ay naluwa na lamang siya. Dahil kahit wala na ang kanyang mga magulang, ay suportado pa rin naman siya ng mga suki ng mga ito. Matapos mailibing ang labi, nagpunta na sila sa kanila at kumain ng simpleng lutong pagkain. Nagpahinga na si Patricia at kasama niya pa rin ang kanyang mga kaibigan. Ngunit akmang papasok na sa loob ng kwarto nang bigla na lamang niyang makita ang isang kotse na nasa labas ng kanilang bahay. Nagulat siya nang makita na isa iyon sa suki ng kanyang mga magulang sa gulay. Pumunta iyon noong pangatlo at pang-apat na lamay ni Beth at Leonardo. Uy, may bisita ka, Bes, sabi ni Bianca. Lumabas si Patricia para salubungin ng babae na si Alexa. Binati niya ito nang magkalapit na sila. Magandang tanghali, Miss Alexa. May kailangan po ba kayo? Magiliw niyang tanong at ngumiti naman ito. May mahalaga sana akong sasabihin. Tugon ng dalaga. Pinapasok ni Patricia sa loob ng bahay si Alexa para doon sila mag-usap. Nang makaupo na, may inilapag si Alexa na folder sa ibaba. Sinabi nito na buksan niya iyon. Kinuha niya at binuksan sa kabinasa ang laman nito. Nanlaki na lamang ang mga mata niya nang makitang copy iyon ng passbook na may deposit na pera. Nagtungo siya sa dulo at nakita niya ang halaga niyon. Nagkakahalaga ito ng 2 million pesos. Sobrang napakalaki na sa kanya niyon. Nagtataka namang tinignan niya si Alexa. Sa akin po ba ito? Hindi makapaniwala niyang tanong. Oo, sa'yo yan. Sorpresa yan para sa'yo ng mga magulang mo pagka-graduate mo. Para makapagsimula ka na ng panibagong buhay at negosyo. Dahil wala kang alam, ay nagpunta ako rito para sabihin ito sa'yo. Siyak na nasigamit ng mga magulang mo ang passbook. Tumulo ang kanyang luha. Napakabuti at napakabait ng kanyang mga magulang. Hindi niya akalain na nag-ipon pala ang mga ito ng pera para sa future niya. Matapos iyon, ay nagpasalamat siya kay Miss Alexa. Inalok niyang kumain ng dalaga pero tumanggi ito at sinabi na may pupuntahan pa raw ito. Dumaan si Alexa sa kanila para masabi lamang iyon. Sina Eunice at Bianca na nakarinig sa mga sinabi ni Alexa ay sobrang nasiyahan. Tutulungan nila ang kanilang kaibigan na magtayo ng negosyo para sa kinabukasan nito.
Yun rin kasi ang plano nilang tatlo. Ginawa ni Patricia ang lahat para lamang makapagtapos ng pag-aaral. Graduate siya bilang cum laude at inialay niya yon sa kanyang mga magulang. Yung perang inipon ng kanyang mga magulang sa bangko ay ginamit niya para makapagpatayo ng negosyo. Ito ay isang coffee shop. Mahilig kasi sila sa milk tea at kape. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan sa negosyong iyon. Habang siya ay nagtatrabaho bilang guro, ay kumikita rin naman ang kanilang negosyo. Nagkaroon na rin siya ng mini vegetable store di kalaunan. At ang tita Lourdes niya ang nagtitinda roon. Nang mga sandaling iyon, ay wala na siyang mahiling pa. Nawala man ang kanyang mga magulang, ngunit pakiramdam niya ay kasama niya ang mga ito sa araw-araw.